Tagalipa, makinig po kayo pero bago yung tungkol sa baboy, sa manok muna ang aming babanggitin. May mga nag-text mga Tagalipa, nasan daw yung murang karning manok sa palengke? Sa Lipa daw mahal. Ha? Ganun ba? Ang alam ko maraming poultry diyan sa poultry farm diyan sa Batangas. Yan nga po ang lugar kung saan nanggagaling ang maraming itlog ng manok. 'Di ba? Sa bayan ni Carne Santa Cruz sa San Jose, Batangas. 'Di ba? Ano yan egg capital of the Philippines kung tawagin eh. Ngayon, bumalik tayo sa usapan ng baboy, mga kapuso. At ang ngayon pong araw na ito ay sisimula na ang pagbabakuna laban sa African Swine Fever naman dyan sa Lipa City. African Swine Fever, mga kapuso. Kaya lang, lilipat agad sila sa Lipa na mukhang, alamin natin kay Dr. Palabrica, mukhang mabagal daw doon sa ibang aspeto ng pagbabakuna. Nasa linya na po natin Dr. Dante Palabrica, Assistant Secretary for Swine and Poultry ng Department of Agriculture. ASEC, Assistant Secretary Palabrica, magandang umaga po sa inyo. Hello. Magandang umaga din na Camelo at sa iyo at sa mga nakikinig. Opo, bago tayo magpunta doon sa gagawin nyo dyan sa Lipa, ay kumusta yung Salubo? Ayos na ba yun? Tapos na ba kayo doon? Nung Sabado ay personal kong pinuntahan yung mga baboy na binakunahan noong August 30 at nakita ko na malalakas at masisigla yung mga baboy after vaccination, at pinakita ko sa may-ari ng baboy yung kanyang resulta ng antibody at nasa 90% na ang antibody blocking percentage ng kanyang mga baboy. So ibig sabihin 90% na protektado na yung mga baboy niya laban sa ASF. Mm-hmm. Ang tanong ko nga, lahat ba ng mga baboy na kailangan bakunahan doon ay nabakunahan lahat, ASEC? Ginawa namin parang paunang bakuna yung sa lobo at nakita namin kung paano ngayon ng discarding gagawin sa mga susunod na araw. Mm-hmm. Aming palalakasin ng pagbabakuna sapagkat may 10,000 ng naka-plangketa at 160,000 ngayong October ang ilalabas naming order para sa bakuna at ito'y gagamitin natin na sabay-sabay hanggat maaari dahil maraming farm na malalaki na gusto magpabakuna pero bibigay namin yung bakuna pero pagka naging regular na yung bakuna registration kailangan isauli nila yung bakuna namin pinahiram sa mga malalaking farm. Okay. So kayo magpapahiram, sila na ang bahalang magbakuna? Oo, dahil yung mga malalaking farm, may sarili ng mga veterinaryo yan, may sariling biosecurity. So, i-monitor na lamang ng LGU yung pagbabakuna sa mga malalaking farm. Oo. At hindi yan libre. Kasi kaya nyo ipapahiram yun, hindi pa naman yan commercially available. Wala tayong emergency use authorization. ASEC? Correct. At para yung pag ibinalik nila sa ating DA, gagamitin naman namin sa mga maliliit na backyard farmer para ito ay libre at matulungan yung mga maliliit nating mga magbababoy. Oo. Pero maibabalik lang nila yon pag nakabili na sila at pag pinahintulutan na ang pagbili for commercial use ng bakuna. ASEC? Yes. Sa banda-banda ron, kapag ka nabigay na yung regular registration, pwede na silang bumili sa open market nitong bakunang ito. Opo. Kailan po mangyayari yun? May mga nagtatanong na rin sa amin at sabi naman nila kung hintay pa naman namin ang DA o ang BAI na mapuntahan sila, baka matagal pa yun bago mangyari. ASEC? Meron kaming binubuo ngayong bagong diskarte, para mapabilis ang pagbabakuna. Naramdaman ko na medyo mabagal ang pagbabakuna kasi maraming kulatilya . Number one, kailangan kunan namin ng dugo yung baboy para makitang negative sa ASF. Number two, kailangan may biosecurity na pinatutupad kahit na minimal. Number three, kailangan pagsama-samahin yung mga baboy dahil 50 doses ito.
At sayang naman kung 5-10 lang ang babakunahan. So, medyo nakita ko itong problemang ito kaya meron akong iniisip at pinropose na sa kay Secretary para mapabilis ito. Pero kailan nyo sasabihin yan para alam din ng mga tao kung paano gagawin, Asek? Palagay ko hindi matatapos itong Oktobring ito. Maiaayos namin itong bagong sistema ng pagbabakuna. Opo. So marami sabi nyo may 150 doses pa kayo, ngayon may nakalinya 10,000 doses, pero parang 5% pa lang daw. Tama ba ang naibabakuna, Asek? Yes, yun ang sa dami ng mga kulatilya ay bumagal at mabagal ang pagbabakuna. Kaya may bagong discarding gagawin ang Department of Agriculture para mapabilis ito. Hindi ba nag-expire ang bisa niyang mga bakuna niyan sa katagalang hindi yan na ilalapat sa mga baboy kaagad, Asek? Bagong production ito, no? And usually more than 1 year ang validity nito mga bakunang ito. At bawat isang bakuna ay nakakontrol ang mga number na hawak ng bahay. O ngayon, papunta na kayo sa, habang may problema tayong ganyan, ususubok naman kayo at uumpisahan nyo na doon sa Lipa City, sa Batangas, Asek. Oo, at nag-submit na ng maraming mga piggery farm doon na nagnanais na magpabakuna. Dahil nga sa continuous information drive namin na nakikita namin na may pag-asa itong bakunang ito dahil ito nga nangyari sa Lobo. Personal kong pinuntahan at nakita ko na ang mga baboy ay buhay na buhay pagkatapos bakunahan. Considering na red zone yun, ibig sabihin napakataas ng infection pressure sa Lobo, pero itong mga baboy na ito ay malakas after more than 30 days na pagkakabakuna. Ayun, okay. So mag-umpisa na. Gano'ng karami po ang mga nagpatala na para malapatan ng bakuna yung kanilang mga baboy dyan sa Lipa, sa Batangas? Kung Lipa lang ang pag-uusapan natin, siguro less than 1,000. Pero maraming nagpatala sa iba-ibang probinsya na gusto na magpabakuna. At hindi namin nililimit ito sa Batangas. Ito ay sa lahat ng area na may gusto na magpakuna. Dahil ito ay your own volition, sarili mong desisyon ito. Kaya lahat ay ini-encourage namin na yung alam nila na delikado yung kanilang mga palakihing baboy ay mabakunahan. At libre naman ito. Pero yun nga, maraming mga rules na dapat sundin. Sige po. Asek, katulad ng dati nating ginagawa, no? Kayo na ang magpaalala kung ano pang gusto niyo sabihin para doon sa mga gustong maka-avail niyang bakuna na yan. May mga alaga silang baboy. Sige po, go ahead. Sa mga nakikinig, kung meron kayong alagang baboy, makipag-ugnayan kayo sa Bureau of Animal Industry. At lahat ay aming i-entertain kung gusto ninyo magpabakuna ng baboy. At ito po ay libre. Katas po ito ng ating taxpayers' money. Doon naman sa merkado ng pagbebenta ng baboy, Melo, salamat sa inyo at sa mga lahat ng stasyon na paulit-ulit kong sinasabi na ligtas ang karni ng baboy na nasa palengke at nasa supermarket. Kitang-kita ngayon ang pagbabalik sigla ng pagbebenta ng baboy. Naibsan yung takot nila na kumain ng baboy sapagkat alam nila na nakatutok ang Department of Agriculture na walang karne ng baboy na lalabas sa merkado na meron tama ng ASF. At bumilis ang takbo ng baboy. And in fact, sa Lobo, sinabi ng farmer doon, nakita nila na dati binabarat sila ng mga biyahero, ngayon ay basta baboy ay kanilang kukunin. Basta galing sa Lobo dahil ang baboy sa Lobo, bakunado.
Di ba? Di ba? Di ba, Asek? Okay. Iba yung bakunado di ba? Asek, kahit sa tao, di ba? Iba yung bakunado may laban Asek, salamat. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Melo, at sa iyong mga nakikinig. Apo, si Asek Dante Palabrica, Department of Agriculture.